Ang huling tawag. Madaling araw na. Tahimik ang buong boarding house maliban sa mahihinang tunog ng lapis na dumudulas sa papel. Si Mia ay nakaupo sa kanyang maliit na mesa, pilit tinatapos ang kanyang report sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang desk lamp. Napabuntong hininga siya at tumingin na sa orasan. 2:00 na ng umaga. Malapit na siyang matapos pero ang antok at pagod ay unti-unti nang bumigat sa kanyang katawan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot noo siya. Sino naman kaya ang tatawag ng ganitong oras? Inabot niya ang cellphone at sinilip ang screen. Unknown number. Nag-alinlangan siya sagutin. Pero sa huli, pinindot niya ang accept at dahan-dahan niyang inilapit ang telepono sa kanyang tenga. Hello? Mahina niyang sabi. Walang sumagot. Ngunit naririnig niya ang mahina at malalim na paghinga mula sa kabilang linya. Napatigil siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Naputol ang tawag. Napalunok siya at mabilis na ibinalik ang cellphone sa mesa. Baka wrong number lang yun. O siguro prank call. Pinilit niyang ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Pero bago pa man niya may sulat ang susunod na pangungusap, napatalon siya. Muling tumatawag ang unknown number. Napalunok siya. Ayaw niyang sagutin. Pero parang may pumipilit sa kanyang pindutin ang accept. Nanginginig niyang ang kanyang daliri habang inilapit ang cellphone sa kanyang tenga. Hello? Halos pabulon niyang sabi. Muli, walang sagot. Hanggang sa may narinig siyang mahinang pabulong na boses. Nanigas ang buong katawan ni Mia. Dahan-dahan siyang napalingon sa pinto ng kanyang kwarto. Tahimik ang paligid, walang anumang tunog. Ni kaluskusman lang. Pero, bakit parang lumamig bigla ang hangin sa loob ng kwarto? At bago pa siya makagalaw, malakas na kalabog mula sa labas ng pinto. Napaatras siya. Napakapit sa cellphone na parang ito na lang ang tanging proteksyon niya. Ate Liza? Kinakabahang tawag niya. Iniisip na baka ang may-ari ng boarding house lang iyon. Ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot. Nagmamadali niyang nilak ang pinto at umatras papunta sa kanyang kama. Nanginginig siya. Pilit pinakikiramdaman kung may tao pa ba sa labas. Ngayong tumahimik na. Sa sobrang katahimikan, narinig niya ang mabilis na pinting na kanyang sariling puso. At saka, napalingon siya sa kanyang cellphone. Ngunit sa pagkataong ito, hindi na unknown number ang nakalagay sa screen. Ang pangalan niya na mismo ay Mia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwedeng mangyari to.
Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Nanginginig ang kanyang kamay. Hello? Ngunit wala pa ring sumasagot. Saka, isang malamig at galit na boses ang naririnig niya sa kabilang ilinya. Bakit hindi mo pa ako pinagbubuksan? Sabay sa kanyang narinig, may 3 malakas na katok sa kanyang pinto. At ang mas nakakatakot, dahan-dahan nang bumukas ang pinto. Hindi siya makagalaw. Nanlalamig ang kanyang katawan. Wala namang tao sa labas, maliban sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding ng hallway. At doon, sa refleksyon, may isang babaeng duguan, punit-punit ang damit, nakatayo sa likod niya. Nakatingin ito sa kanya. Nakangiti. Kinabukasan, dumating si Ate Liza sa kwarto ni Mia. Bukas ang pinto, ngunit wala ang dalaga. Ang tanging naiwan ay ang kanyang cellphone nakapatong sa mesa. May isang bagong mensahe mula sa unknown number. Ngayon, ikaw naman ang tatawag. Wakas.